God is your real boss. Ang hirap ng work conditions ngayon. Kailangan mong gumising ng maaga kasi ang hirap makahanap ng masasakyan papuntang office. Ang mahal ng lunch at merienda kung bibili ka sa labas. Tapos usually hindi naman kalakihan ang sweldo ng karamihan. Minsan pa nakakadismaya ang inggitan at politics sa workplace, di ba? Kaya ang marami, hindi na maibigay ang kanilang 100% sa kanilang trabaho. It's understandable din naman. Nakaka-discourage at nakakapagod ang ganitong mga sitwasyon. If our work is uninspiring or difficult, how should we view work? Especially for us believers. Kahit nakakasawa ang work natin, at minsan, ang tingin natin dito, isang routine na lamang na kailangan gawin para mabuhay. Let us not forget that the ability to create wealth, ang magkaroon ng sweldo, lahat yan galing kay Lord. Rather than be discouraged, lalo na yung medyo di mo kasundo ang boss mo, consider this. God is your real employer. Unlike human bosses, He is good and merciful. If our human employers disappoint us, our God certainly will not. At kung na-overwhelm ka sa dami ng trabaho, sa physical demands ng pagpasok araw-araw, guess kung sinong makakatulong sa'yo. Siyempre, ang boss natin sa heaven. Ang tulong na kailangan natin, manggagaling din sa Kanya. Kung ang tingin natin sa work isang burden, mas mabilis tayong mapapagod at mawawalan ng gana. But, if we change our mindset and view our work as a great opportunity to serve God, mas magiging positive ang attitude natin sa trabaho. Kahit na mahirap mag-commute, kahit kulang ang sweldo, kahit demanding ang supervisor, our real boss is the one we're really working for. And He absolutely deserves our 100%. Let's pray. Lord, help me change my perspective sa trabaho ko. I am working for people, pero sa totoo, Ikaw ang boss ko. And when things get hard, please help me overcome them. In Jesus' name, Amen. Pray to God today about your work issues. Imaginin mo na si Lord ang iyong real employer at humingi ka ng tulong sa Kanya sa areas kung saan nahihirapan ka magtrabaho. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilian niya para sa inyo. Mga taga-Colosas, chapter 3, verse 23 to 24. This is Miriam Kimbao Roberto. Be blessed.